Kakwenton mo na kung paano nagsimula tong Dolce Fruta nung pandemic. So, anong year yun exactly? Nagsimula kami noong 2021. Actually, nung kasagsagan ng pandemya, naisip ko the time, no, parang lahat tayo magkakaroon talaga posible magkaroon ng COVID. So, ang importante during the time is panatilihing malusog yung pangangatawan just in case na kunyari magkaroon ka na ng virus or ng COVID, may lakas yung katawan mo na i-fight off yung virus at hindi gumrabe yung mga simptomas. Ikaw ba, Christina, COVID ka rin at that time? Yes, 2 beses. Mga professional COVID, na tayo. Ano to, first business mo to? Yes, first business ko ito na sa akin kasi dati corporate talaga yung background ko. So it's a COVID period na business. Tama po. Kaya maganda yung naisip niya kasi nga at that time praning lahat tayo, gusto natin maging healthy, but how do you strengthen your immune system? Di ba syempre prutas. Pero hindi ba naging challenge sa'yo kasi may mga prutas ka imported, di ba? Oo. Actually, naging opportunity siya that time kasi sabi ko, yung pamilya ko, una-una, parang mahirap din pakainin ng prutas kasi nga, nasa tropical country tayo, so medyo limited ang choices natin ng fruits, no? So, mayroon akong kaibigan that time na foreigner siya. So, pinakilala niya ako sa importer, ganyan. So, doon nagsimula na pinamimigay ko muna sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan, and then at the time, pasabay naman. Tapos hanggang sa iniisip ko, parang... Gawin mo na negosyo. Gawin ko na negosyo, So, yun, doon siya nagsimula. Magandang teknik yan, Christine. Yung pag nagsisimula ka ng isang negosyo, ang gagawin mong diskarte, pamigay muna, patikim, bigay sa friends and family, and then pag na-hook na sila, nasarapan, ayan na. Bibili na sila sa'yo. Tama. May we know kung anong startup capital kapag ganyan. Fresh ang mga tinitinda mo na pwedeng, di ba, pag hindi naubos, pwedeng masira, di ba? Correct, tama po. Yung naging startup capital ko at that time, siguro mga less than 100,000. Ganon. Ang kagandahan lang kasi, lalo na noong pandemic, cash naman. So let's say for example, kapag bumili ka ng mga produkto, hindi pa kami nagpaparating ng sarili namin produkto, mababawi mo rin kaagad kasi cash naman bumibili yung mga tao. And then ngayon may mga corporate accounts na. So doon mas malaki na, kumbaga lumalaki yung negosyo, lumalaki rin yung capital na kailangan. Tell us about these products na nasa harap natin. Christine, ano ba itong mga to? So nung after nung pandemic, nung nagbukas na yung economy, we ventured or nag-expand kami into offering our fruits as corporate gifts. Ganyan. So nagkaroon kami ng mga variants na, let's say for example, fruits and blooms na sinasabay namin ang prutas sa bulaklak. Kung hindi ka makaisip, prutas, bulaklak, why not give both? You can never go wrong with both fruits and flowers. Yes, fruits and flowers. And then meron din kami package na tawag namin Cheers package, wherein wines at saka fruits, magandang combination din, so pwede rin. Ganyan. Meron din kami fruit tea, tsaa at saka fruits, magandang combination din siya. So yun yung mga and of course, yung mga pure fruits na yun lang talaga available din. What about chocolates and fruits? Meron din. Dun sa fruits and blooms namin, may mga, kasi marami siyang klase. Merong mga klase doon na meron siyang chocolates na kasama. Like yung sweetheart package namin, may bulaklak, may prutas, may tsokolate. Kung di ka pa naman sagutin ng nililigawan mo, ewan ko na. Ano klase mga fruits yan? Yan nasa basket. Ito meron tayo dito, berries. May berries, may... wala namang ganyan sa Pilipinas, raspberries. Diba? Ito, raspberries. Meron tayong blueberries. Blackberries. Ayan. Bihira yung mga ganyan. So yun ang naging parang namin. Niche mo, no? Niche ko. Yung mga hindi nakikita or hindi nabibili sa supermarket, yun ang ino-offer namin. Strawberries. Meron naman tayo niyan. Tapos ito, meron din siyang nuts. Yun. So, grapes, no?